Daro Magindara, akda ni Niño Kim P. Espiritu. Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Karanan. Si Karanan ay isang batang matapat at mabuting anak. Isang araw ay inutusan siya ng kanyang ina na pumunta sa kabilang isla upang ibarter ang mga gawa nilang porselas na gawa sa mga kabibe. Agad naman na sumunod si Karanan sa utos ng kanyang ina. Gamit ang maliit na balangay ay tinungo ni Karanan ang kabilang isla upang ipagbili ang kanilang gawang porselas. Habang naglalayag si Karanan sa gitna ng dagat ay biglang umalo ng malakas. Nauga ang balangay at nahulog ang mga habibing porselas. Naku! Nahulog ang mga porselas na pinaghirapan naming inay. Pag-aalalang sambit ni Karanan. Walang ano-ano'y biglang nagliwanag ang tubig kung saan nahulog ang mga porselas. Isang Magindara ang dito'y lumutang. Ako nga pala si Daro, isang Magindara. Pagpapakilala ng Magindara. Manghang-mangha si Karanan sa kanyang nasaksihan. Isang napakakisig na Magindara ang sa kanya ay nagpakita. Kinagagala kitang makilala, Daro Magindara. Ako naman si Karanan. Pagpapakilala ni Karanan. Ako pala ay nakatira sa isla at patungo sana ako sa kabilang isla upang ipagpalit ng ibang produkto ang mga gawa naming porselas. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, ito ay nahulog. Dagdag pa ni Karanan. Hayaan mo at kukunin ko sa ilalim ng dagat ang mga nahulog na porselas upang maibalik sa iyo. Wika ng Magindara. Agad na sumisid si Daro Magindara sa ilalim ng dagat upang kunin ang mga porselas. Ito ba ang mga porselas na iyong nahulog? Tanong ng Magindara, dala-dala ang mga porselas na gawa sa perlas. Napakaganda ng mga perlas na porselas na yan, Daro Magindara. Subalit hindi yan ang mga porselas na nahulog ko. Paliwanag ni Karanan. Muling sumisid si Daro Magindara upang kunin ang mga porselas na nahulog. Sa pangalawang pag-ahon ni Daro Magindara ay dala-dala niya ang mga porselas na gawa sa diamante. Ito ba ang mga porselas mo? Tanong ng Magindara. Nagulat si Karanan sa nakitang mga brilyanteng porselas. Daro Magindara, ang mga diamanteng porselas na yan ay sobrang ganda at mahalaga. Subalit hindi yan ang mga porselas na aking nahulog. Pagtanggi ni Karanan. Sa pangatlong pagkakataon ay muling sumisid ang Magindara upang kunin ang mga porselas ni Karanan. Sa muling pag-ahon ni Daro Magindara ay dala na nito ang mga porselas na gawa sa mga kabibe. Ito ba ang mga nawawala mong porselas? Muling tanong ng Magindara. Oo, Daro Magindara. Yan nga ang mga porselas na nahulog ko. Masayang sambit ni Karanan. Masayang-masaya si Karanan na naibalik ang kanyang mga porselas. Maraming salamat, Daro Magindara. Dahil sa iyo, naibalik ang mga porselas ko. Wika ni Karanan. Dahil ikaw ay tapat at dalisay ang iyong hangarin, bilang isang regalo, ang mga porselas na gawa sa perlas at diamante ay aking ibibigay sa iyo. Wika ng Magindara. Naku, nakakahiyaman subalit aking tatanggapin ang iyong regalo. Matutuwa nito ang aking inay. Maraming salamat, Daro Magindara. Pagpapasalamat ni Karanan. Sa kabilang isla ay nakasalubong ni Karanan ang kanyang kaibigan na si Balogo. Napakaganda naman ang mga porselas na yan. Kanino mo ba yan nabarter? Tanong ni Balogo. Ang mga porselas na gawa sa mga kabibe ay gawa namin ng aking inay. Ang mga porselas naman na gawa sa perlas at diamante ay regalo ng isang Magindara na nakilala ko sa gitna ng dagat nang hindi sinasadyang mahulog ko ang aking mga perlas. Pagkukwento ni Karanan. Dagling tumungo si Balogo sa gitna ng dagat upang puntahan ang Magindara. Sadyang hinulog niya ang kanyang paboritong kwintas sa dagat. Oops!
Wika ni Balogo. Walang ano-ano'y lumiwanag ang dagat at lumutang ang makisig na magindara. Ako si Daro, isang magindara. Pagpapakilala ng magindara. Nahulog ang aking kwintas. Maaari mo bang kunin? Sambit ni Balogo. Mabilis na sinisid ng magindara ang nahulog na kwintas. Sa pag-ahon ni Daro Magindara ay dala nito ang kwintas na gawa sa perlas. Ito ba ang kwintas na nahulog mo? Tanong ng Magindara. Oo, yan nga ang kwintas na aking nahulog. Maaari ko na bang kunin? Wika ni Balogo. Tagalit ang Magindara sa pagsisinungaling ni Balogo. Ikaw ay hindi matapat. Hindi rin busilak ang iyong hangarin. Dahil sa iyong pagsisinungaling ay hindi ko mapagbibigyan ang iyong hinahangad. Sumbat ng Magindara. Sumisid si Daro Magindara papalayo kay Balogo. Naiwang mag-isa sa gitna ng dagat ang bata. Hindi rin naibalik sa kanya ang ihinulog niyang kwintas. Gintong aral. Bibiyayaan ng higit sa sapat ang taong matapat. At diyan na nagtatapos ang ating kwento.